Ako nga pala si Marfel T. Kapundag. Ang natutunan ko ay ang tula ay isang anyo ng panitika na binubuo ng saknong at taludtod na nagpapahayag ng damdamin at ideya. Sa kasaysayan, ito ay umuunlad mula sa pasyon at dalit noong Kastila, Romantisismo noong Amerikano, haiku at tanaga noong Hapon hanggang sa mas malikhain at makabagong anyo sa kasalukuyan. Ang struktura ng tula ay binubuo ng tugma, sukat at tono. Ang tugma ay magkasing tunog sa huling pantig. Ang sukat at ay bilang ng pantig sa taludtod at ang tono ay damdaming pinapahayag ng tula. Sa tula, ginagamit ang tayutay upang maipahayag ang emosyon at imahe habang ang idioma ay nagbibigay diin sa konsepto at estilo sa malikhaing paraan. Ang nobela ay isang mahabang kwento. Nagsimula ito sa panahon ng Kastila, umunlad sa Amerikano, at nahirapan sa panahon ng Hapon dahil sa kakulangan sa materyales. Ang nobela ay binubuo ng mga elemento tulad ng tagpuan, tauhan, banghay, pananaw, tema, damdamin at simbolismo. Sa pagsusulat, magsisimula sa pagpili ng paksa, paggawa ng outline at pagbuo ng tauhan. Ang dula ay isang akdang panitikan na tinatanghal sa entablado kung saan ang mga tauhan ay naglalarawan ng buhay at ugali ng tao at nagbago sa mga panahon ng Kastila, Amerikano, Hapon at sa kasalukuyang panahon. Ang mga elemento ng dula ay kinabibilangan ng script, dialogo, tanghalan, taga-direhe, taga-direhe, manonood, tema, paglalahad, suliranin, pagpapahiwatig, pagpapalarawan ng tauhan, at kilos na magkakasamang bumubuo sa isang makulay at epektibong pagtatanghal. Ang comics sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ni Dr. Jose Rizal at kay Tony Velasquez, ngunit humina noong 1990s dahil sa pag-usbong ng mga bagong anyo ng libangan tulad ng video games at electronic media. Ang spoken poetry ay isang anyo tulad na binibigkas na malakas, may emosyon at layuning paghatid ng malalim na mensahe sa mga tagapakinig. Ang poetika ay pananaw ng manunulat sa akda. Ayon kay Aristotle, may tatlong elemento. Ito ay ang catharsis, anagoresis, at peripeteia na pwedeng gamitin sa Blogger, WordPress, at YouTube sa pagpalalathala gamit ang cybertext.